Hello, kamusta tayo lahat? Napapansin niyo, no? Um, Iba-iba ako ng damit. Ngayon naka-necktie ako. Gusto ko mag-necktie, bakit? Kayo rin mag-necktie din kayo, no? Kasi nung high school ako, no, naka-necktie kami yung uniform namin. Kaya parang gusto ko mag-necktie. Tayo ng mga tao, hindi tayo masatisfy. Kahit anong damit meron tayo, kahit gaano kamahal, bibili at bibili tayo, no? Or manghihiram tayo para lang magmukha tayong maayos. Kasi tayong mga tao, insecure tayo. Simula nung nagkasala, si Adan at Eva, nakita nila ang sarili nila na pangit sila. So, binigyan sila ng damit ni Almighty Father na mga gawa sa dahon at gawa sa hayop na mga damit. So tayo, ganun din. Hanggang ngayon, insecure pa rin tayo kahit ano pa ang idamit natin. Dahil alam natin na may damit tayong maganda. Hindi lang natin alam kung paano natin makukuha yun, pero alam natin may damit tayong maganda kasi yung cloth of righteousness galing kay Almighty Father, yun ay magandang damit na wala yun kay Adan at kay Eva. Kaya hanggang ngayon, insecure tayo. Hindi lang sa damit, no, kundi sa bahay din. Di ba kahit may bahay na kayo na maganda, gusto niya pa na maganda pang bahay. Kasi nga insecure tayo. Alam natin may bahay tayong maganda. Hindi lang natin alam natin may maganda tayong bahay. Hindi na natin alam kung paano natin makukuha yung kaya ang ibang ginagawa, paggawa ng bahay. Dumami ang bahay. Naging sakim na para lang makuha yung magandang bahay na yun. Yung iba naman, ang trip nila, no, ang gusto nilang para matakpan yung kanilang insecurity ay kotse naman, no? So, iba-iba tayo ng gawain para mapagtakpan yung ating insecurity. Kasi tayong mga tao, makasalanan tayo at isa lang ang makakapag-satisfy sa atin. Yun ay ang makasama natin, ang tatay natin, yung tunay nating bahay at magkaroon tayo ng damit na galing kay Almighty Father. Napakaganda ng bahay, ng lugar, ng mansyon na prepare sa atin ni Almighty Father. Napakaganda. Hindi natin makikita yon sa kahit anong mga bagay dito sa lupa or kahit anong material things. Hindi natin makikita yon dito. Kaya Almighty Father lang, siya lang ang nakagawa nun. Bahay para sa atin na maganda at damit na karapat dapat para sa atin. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa blessings niya, sa pag-aalaga niya sa ating lahat. Iniingatan niya tayo. Kanina nagpunta ako ng doktor na tinanggal na yung stapler sa tiyan ko. Maliit lang yung stapler, parang ano lang, staple wire. Parang staple wire lang ng dinosaur. Ganun lang. Kasi nung bata ko, pag nagugutom kami yung lola ko kasi sinisisi yung lola. Yung lola ko namin, sabi ko doon sa pinsan ko na lumaki sa ibang bansa. Alam mo yung lola natin, English, no? Sa kausap ko siya, pero tatagalogin ko na lang kasi ng mga English. English kausap ko siya, sabi ko, alam mo kasi nung bata kami, yung si lola, ayaw kami pairamin ng tubig pagkakain kami. Ang sabi niya, I know. Yung pala, siya rin ganon. Hindi pinapainom ng tubig, papakainin muna. Huwag mo nang inom ng tubig, kakain muna. O mali pala yun. Dapat, kung nag-uuhaw, bago kumain, di uminom. Kasi pag gutom naman ng tao, kakain naman yun, di ba? Kaya pag nauuhaw yung anak ninyo or kung sino man, bigyan niya ng tubig, nauuhaw, bakit pagkain ang ibibigay, no? Huwag tayong matakot na hindi tumaba yung mga tao. Kasi ang tao talagang matatako. Yung tataba yung
Kaya ako tinamantaba ako, di ba? O, kaya nagkaroon ako ng gallstone dahil sa mga nakasanayan kong pagkain ng bata ko. Imagine, elementary pa lang ako, natikman ko yung chicharong bulaklak, ang sarap pala nun. Oo, yun ang pagkain namin, chicharong bulaklak, isaw. Elementary pa lang, ganun na ang pagkain namin. No? Minsan yung nanay ko nagluto. Alam niyo yung baboy, no? Inahing baboy. Tapos, meron siyang anak na baboy. Yung inahing baboy, kinata yon, kinuha yung dibdib ng baboy. Yung sinususuhan ng baboy na baby, yun ang kinuha. Tapos, niluto ng nanay ko. Tapos, yun ang pinakain sa amin. Hindi ko maintindihan sa nanay ko. Bakit ganon? Hindi ko makain. Tapos minsan nagluto yung nanay ko ng laing. Nagpa-practice yata siya magluto ng laing. Hindi siya marunong magluto ng laing kasi pag mali ang pagkakaluto ng laing, makate, no, pag kinain. Nagluto siya ng laing, masarap lang. Kaso, nung kinain ko na, para may ipis sa lalamunan ko. Para may ipis sa lalamunan ko, pag luto ko, parang makate na lalamunan, makate. Hanggang ngayon hindi pa siya marunong magluto ng laing. Pero puro mga invento lang yung mga may mga cookbook. Buti ngayon sa internet, ang dami ng mga nagtuturo magluto, no? Pero hindi naman lahat masarap ang luto sa internet. Itsura lang. So, tayo talaga matakaw tayo ng mga tao, no? Kaya sa internet, puro mga pagkain. Maraming view. Yung mga mukbang, ganun. Kaya nakuha ko yon yung sakit ko. Minsan nagkumakain ako, mag-isa lang ako kumakain, alam mo yun, sa pag lumalabas ako, mag-isa lang ako. Alam niyo ba yung samgyupsal? Mag-isa lang ako nag-samgyupsal. Sa katakawan ko. Ayun, doon nag-start, no? Yung samgyupsal. Tapos may cheese. So, yun yung kasi yung diet ko. Masama pala yun. Pizza, fried chicken, KFC. Masama pa. Ngayon, hindi na makakain. Puro isda na lang. Tsaka, chicken breast. Wala akong katako. Pero papasalamat ako kay Almighty Father dahil nga, nakakakain pa rin ako. Yung ibang tao hindi makakain. Kaya marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat kay Almighty Father. Masaka tayo magkwentuhan, magbabasa na tayo ng Bible, ha? Ay, kaya pala yung mga pinsan ko sa ibang bansa, ang tataba din. Kasi yung lola ko kasi nagpalaki sa kanila, hindi pinapayin ng tubig. Pagkain muna daw. Kaya kami lahat matataba. Nanay, lola ko sisisi. Siguro kasi mahal kami ng lola namin. Gusto niya na maging healthy kami. Pero mali naman. Dapat kung nauhaw, bigyan ng tubig. Ito magbasa na tayo, ha. So last time, yung Matthew chapter 3 and 4 ang kahapon binasa natin. No? So ngayon, ang babasahin naman natin ay Luke chapter 4. Pareho rin sila ng Matthew chapter 3. Pero may mga difference lang. Kaya, binabasa natin by chapters. Pinagko-compare natin. So, dito tayo sa Luke chapter 4. So, kilala naman natin si Luke, no? Hindi na natin siya i-introduce sa inyo. Alam niyo na si Luke, di ba? So, Luke chapter 4, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where 40 days he was tempted by the devil, or tested by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. So, 40 days and 40 nights, si Jesus hindi kumakain. Gaya dito sa binanggit sa Matthew, chapter 3, na nag-fasting si Jesus Christ.
Pag hindi ka kumain ng 40 days, yung katawan mo, dadaan siya sa matinding stress. And at the same time, may mga cells na nare-renew sa body sa katawan ng tao. Gaya nung the Great Flood, yung sa Noah's Ark, di ba na-stress yung world nun kasi nasira yung mga hayop at namatay ang mga hayop at nasira ang mga puno, pati mga kabundukan nasira. Nung nagkaroon ng Great Flood, 40 days and 40 nights yon. Ganon din ang ginawa ni Jesus Christ sa katawan niya, physical body niya. Dumaan sa matinding stress. Pero after ng fasting, naging strong siya lalo spiritually. Kaya after ng fasting, pagfa-fast niya, saka siya nag-start ng kanyang ministry. So, importante ang fasting, okay? Ito yung fasting, kung gusto man lang mag-fasting, wala naman sa pilitan ng fasting. Kung inutusan ka ni Almighty Father na mag-fasting ka. Dahil nakaka-uplift ito ng spirit. Kasi ang gagawing pagkain mo lang ay ang salita ng Diyos. Yung makakausapin mo si Almighty Father. Yun ang magiging strength mo. Doon ka kukuha ng strength. Instead sa mga pagkain, sa mga meat, sa mga vegetables. Instead doon, kukuha ng strength tayo pag nagpa-fasting kay Almighty Father. So, ganun ang ginawa ni Jesus Christ. So, wala siyang kinain at tinempt siya ng devil. At dahil gutom na gutom siya, tinempt siya ng devil. Dito tayo sa verse 3. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Di ba binanggit na rin to sa Matthew chapter 3? Sabi ng devil, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa bato na to na maging tinapay. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." Deuteronomy 8:3. Pero sa Matthew, mas inuna yung second na attempt sa kanya kaysa sa third. Kasi dito sa Matthew chapter 3, ang pagkakauna ay yung dinala siya sa highest point ng lugar. Pero dito sa Luke, na iba, ang pangalawang test sa kanya ay ganito. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours." So, ito yung pangalawang pagtitempt sa kanya na nakasulat sa Luke. Pero, ito ay nakasulat sa Matthew, ito ay ang pangatlong pagtitempt ng devil. Pero, same pa rin siya. Nagkaiba lang ng placing. No? Or pagkakasunod. Napakayabang ng demonyo, no? Di ba sabi kasi ng demonyo dito, ibibigay ko sa iyo lahat ng authority at ng kagandahan itong mundo na to na ibinigay sa akin. Hindi naman sa kanya ibinigay ang mundo na to kundi sinakop ng demonyo, ng devil ang mundo na to. Inalaw natin ang devil na sakupin ang mundo na to. Pero hindi kanya ang mundo na to dahil hindi siya marunong mag-create, hindi siya Diyos. Ang kaya lang gawin ng devil ay magsinungaling at magnakaw. At sa pagsisinungaling at pagnanakaw na yon, dire-diretso na yon. Lahat na ng kasalanan, yun ang ugat, kayabangan. Kaya ito nagyabang ang demonyo, ang devil. It has been given to me and I can give it to anyone I want to. If you worship me,
It will all be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Deuteronomy chapter 6, verse 13. Yun ang sabi ni Jesus Christ, ang dapat lang nating sambahin ay si Almighty Father at siya lang ang ating dapat na paglingkuran. Wala tayo ibang dapat sambahin at wala tayong ibang dapat paglingkuran, kundi ang Diyos na buhay, si Almighty Father, yung tunay na tatay natin. So wala tayong sasambahin mga santo, wala tayong sasambahin mga taong namatay na hindi natin sasambahin yon. Irerespeto, oo, respeto, pero hindi tayo gagawa ng bagay na sasambahin natin yun at yun ang tatawagin natin para tayo masave. Hindi. Tatawagin natin para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa mailigtas tayo sa impyerno, ang tatawagin natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Sila lang dalawa, wala nang iba. Yun ang nakasulat dito sa Bible. Testimony ito ng mga tao na nauna na sa atin, na naglingkod kay Almighty Father, na nagtiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. So kaya kung may mga leader kayo na nagsasabi na ito ang tawagin ninyong pangalan, or sa congregation ninyo sinasabi na ito ang tawagin ninyong pangalan para ma-save kayo, para mailigtas kayo sa kung anumang kapahamakan, kasinungalingan yon. Pag nagsisinungaling, kanino yon? Pag nagsisinungaling, ang leader ninyo, pag sinabi nila na ang dapat yung tawagin ay yung mga taong namatay na, yung mga santo, pag nagsasalita ng gano'n ang leader ninyo, kasinungalingan yon, kasi wala sa Bible yon. Human tradition lang yon. Hindi ako kasapi sa kung ano-ano mang religion, organisasyon. Wala, hindi ako kasali. Kung ano man ang denomination, hindi ako kasali. Binabasahan ko kayo ng Bible. Ito ang ginagawa ko. Dahil mahal ko si Almighty Father. Una niya tayong minahal ni Almighty Father. Una niya tayong tinanggap. Kaya papasalamat ako kay Almighty Father. Kaya ginagawa ko ang magbasa sa inyo ng Bible at i-share sa inyo ang buhay ko. So, itong pangatlong, dito sa Luke chapter 4, yung pangatlong tempt sa kanya ay ito, no? The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So nag-quote ang devil ng Psalm chapter 91 verses 11 and 12. So alam ng demonyo or ng devil ang Bible. Gaya nga ng nasabi ko last time, hindi lahat ng nakakaalam sa Bible ay kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Makikilala natin kung ang tao, kung kay Jesus Christ siya or sa devil dahil sa kanyang fruits. Kung ano ba, kung meron ba siyang fruits of the Holy Spirit. Doon makikilala ang tunay na anak ng Diyos, ang follower ni Jesus Christ. Hindi sa kung kabisado mo ang Bible dahil ang devil kabisado niya ang Bible. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. Deuteronomy chapter 6 verse 16, sinabi ni
Jesus Christ, yung kinote niya. Pero hindi niya kinote yung Deuteronomy chapter. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, hindi ganoon. Kundi ang kinote niya ay yung buong sentence. Do not put the Lord your God to the test. Kasi 'di ba, binanggit ko dati, bago lang naman na ilagay yung chapters and verses nung year 1500s lang. So dati nung bagong gawa itong Bible, itong Word of God, wala itong mga chapters and verses. Nilagyan lang ng tao ng chapters and verses para madaling hanapin. When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. So makikita natin na si Jesus Christ, tinempt din siya ng devil. Gaya natin, tinatempt din tayo ng devil. Pero si Jesus Christ, napagwagian niya yon. Kaya tayo, kung follower tayo ni Jesus Christ, mapagwawagian din natin. Dahil kung ano ang pinagdaanan ni Jesus Christ, pinagdadaanan natin ngayon. Kung napagtagumpayan ni Jesus Christ ang buhay na to, ang mundo na to, mapapagtagumpayan din natin. Walang rason para sabihin natin, ay hindi, kasi si Jesus Christ hindi naman siya nakaranas ng hirap sa buhay. Hindi naman siya nagutom si Jesus Christ. Nakaranas ng gutom si Jesus Christ. Hindi siya mayaman nung nandito siya sa mundo, nung tumira siya dito, sa mundo na to. Madami rin siyang pinagdaanan na temptation, pero napagtagumpayan niya yun. Physical, emotional, mental, nadaanan ni Jesus Christ yun. Kasi nagkatawang tao siya. Kaya tayo, wala tayong dahilan para magreklamo sa tatay natin. Dahil yung kaisa-isang anak ni Almighty Father, si Jesus Christ, pinagdaanan yun. Tayo pa ba? Hindi tayo makakahigit kay Jesus Christ. Nakalagay dito sa Bible. Kung ano ang pinagdaanan ni Jesus Christ, mapagdadaanan din natin. Si Jesus Christ ang leader natin. Tas tayo, ang kanyang mga servant, mapagdadaanan din natin yun. Napakasakit, no? Ang nangyari kay Jesus Christ, yun napakasakit. Nung ipako siya sa cross. Nung gawin siyang kriminal ng mga tao. Iniwan siya ng mga tao. Inabandon siya ng mga tao. Kaya wala tayo magiging dahilan na sabihin, inabandon ako ng magulang ko, inabandon ako ng mga kaibigan ko, inabandon ako ng anak ko, inabandon ako ng mga tao, nag-iisa lang ako. Oo, inabandon ka. Pero si Jesus Christ, na-abandon din siya. Nung nasa cross and Calvary siya, inabandon siya ng lahat ng tao. Binetray siya lahat ng tao. Kaya wala tayong dahilan. Para magwala, para magtanim ng sama ng loob sa kung sinong tao. Para manira ng buhay ng ibang tao. Wala tayong dahilan. Dahil si Jesus Christ napagdaanan niya yun at napagwagian niya ang buhay na to. So verse 14 tayo, no? Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. So punong-puno ng Holy Spirit si Jesus Christ in the power of the Spirit, and the news about Him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues and everyone praised Him. So nagtuturo si Jesus Christ sa synagogue. So alam naman natin kung ano yung synagogue, di ba? Binanggitan natin, doon yung nag-congregate yung mga tao, religious worship or religious instruction or assembly ng mga tao. Gaya ngayon, meron pa rin mga assembly ng mga tao, nagko-congregate ang mga tao sa kani-kanilang mga building. Hindi ko matawag na church yun kasi hindi naman church yun, kundi building. Kasi ang church, tayo ang church, no? So, mga tao hanggang ngayon nagko-congregate pa rin sa building. So, ganun din ang nangyari noon. Ang pagkakaiba lang, si Jesus Christ mismo ang nagtuturo nung time na to sa mga synagogue.
At lahat ng tao ay pinupuri siya. He went to Nazareth where he had been brought up. So, bumalik si Jesus Christ ang Nazareth, di ba? Si Jesus Christ, binanganak siya sa Bethlehem. And then, nung gustong ipapatay ni Herod, yung mga si Jesus Christ, idinala si Jesus Christ sa Egypt. Okay? And then, after Egypt, bumalik sila, nagpunta sila sa, tumira sila sa Nazareth. Kaya si Jesus Christ lumaki sa Nazareth, isa siyang Nazarene. Hindi siya Nazarite, gaya ng banggit ko dati, iba ang Nazarite sa Nazarene. Where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. So, pag Sabbath day, nagpupunta si Jesus Christ, nakaugalian na niya, na magpunta ng synagogue. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. So, yung Bible nung time na yun, or book, ang tawag ay scroll. No? And the scroll of the prophet Isaiah. So, yung book of Isaiah ang ibinigay sa kanya. Unrolling it, he found the place where it is written. Kasi yung book, hindi naman ganun ng book noong time na yon or scroll, no? Kundi ginaganon, itinataas kasi nakabilot. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, so in-unroll niya. He found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." So makikita to sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, at saka sa Isaiah chapter 58 verse 6. So ito ang binasa ni Jesus Christ. So, yung dahil prophet sa Isaiah, itong binasa ni Jesus Christ, nagpapatungkol yung prophecy ni Isaiah kay Jesus Christ. Kaya itong binasa ni Jesus Christ. Then he rolled up the scroll. So pagkabasa ni Jesus Christ, he rolled up na niya. Gave it back to the attendant and sat down. So binigay niya, binalik niya yung scroll ng book of Isaiah doon sa attendant, tapos umupo siya. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. So nakatingin sa kanya yung mga tao kay Jesus Christ. Kung ano ang sasabihin ni Jesus Christ. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Sabi ni Jesus Christ, ngayon, ang scripture ay nangyayari na habang kayo ay nakikinig. Kasi, si Jesus Christ itong sinasabi na siya yung anointed to proclaim good news to the poor. Kasi ang good news ay masasave na tayo. May bahay tayong pupuntahan, yung inheritance natin. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Ipinadala si Jesus Christ para maging free na tayo sa kung anumang mga bondage na lumulukob sa atin. Sa bondage ng kasalanan, si Jesus Christ ang mag-free sa atin. Dahil tayo lahat ay mga preso ng ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ang may bigay sa atin ng freedom and recovery of sight for the blind. Si Jesus Christ ang nagbukas ng ating mga mata. Hindi man tayo blind totally or kasi may physically blind, no? Kundi spiritually blind tayo. Pero si Jesus Christ ang magbubukas ng ating mata. Siya ang nag-open up ng eyes natin sa katotohanan. Nung dumating siya dito, binuksan niya yung mata natin. To set the oppressed free, para pakawalan ang mga tao na hindi nagkakaroon ng hustisya. Dahil si Jesus Christ ang magbibigay sa atin ng justice. To proclaim the year of the Lord's favor, para iproklama ang taon ng pagmamahal
at pagpili sa atin ng ating Diyos, ng ating Lord. Napakabait ni Jesus Christ. Pwede naman niyang hindi gawin ito. May option naman si Jesus Christ na hindi siya bumaba dito sa lupa, kundi puro prophet ang ipapadala niya. Pero, pinili niya na sundin si Almighty Father at pinili niya na, na mahalin din tayo para ma-save tayo. And then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. "Isn't this Joseph's son?" they asked. Yung mga tao nagulat sa kanya, na amazed sa kanya, kay Jesus Christ. Sa magagandang mga bagay na sinasabi ni Jesus Christ. Yung mga tao ay nagtatanong, di ba anak to ni Joseph? Hindi ba kapaniwala ang mga tao? Jesus said to them, "Surely you will quote this proverb to me, 'Physician, heal yourself,' and you will tell me, 'Do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum.'" Sabi ni Jesus Christ, alam ko nasasabihin ninyo na doktor or physician, pagalingin mo ang sarili mo. At sasabihin nyo sa akin na gawin ko ang mga bagay na narinig namin sa iyo sa Capernaum. Sabi ni Jesus Christ. Pero dinugtog ni Jesus Christ, "Truly I tell you," he continued, "no prophet is accepted in his hometown." No prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath, in the region of Sidon. So, ang ibig sabihin nito, hindi siya tinanggap, no? Si Jesus Christ. Kasi walang pananampalataya yung mga tao sa kanya. Gaya nung time ni Elijah, yung time na yon ay 3.5 years, nagkaroon ng matinding taggutom. Pero, si Elijah, hindi siya pinadala sa kung saan man, kundi pinadala siya sa widow in Zarephath, sa region in Sidon. Kasi, yun ang may pananampalataya. So, kung sino ang may pananampalataya, doon ibibigay ang blessing. Verse 27, "And there were men in Israel with leprosy in the time of Elisha." Si Elisha naman, the prophet. Magkaiba si Elijah at si Elisha. "Yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian." So, nung time naman ni Elisha, the prophet, marami ang nagkaroon ng ketong. Pero walang nalinis kundi iisa lang. Si Naaman the Syrian. Kung sino lang ang may pananampalataya, yun lang ang magkakaroon ng blessing. Kung sino lang ang naniniwala. Alam ni Jesus to, no? Yung mga pangyayari na to, si Elijah at si Elisha, kahit hindi niya nabasa, kasi
Nakatingin na si Jesus Christ nung time na to sa mga tao dahil buhay na si Jesus Christ nung time na to. Nung time ni Elijah, nung time ni Elisha, nung time ni Abraham. Dahil kasama si Jesus Christ, the Almighty Father, nung ginawa ang mundo na to. Nung ginawa tayo. Kaya alam lahat ni Jesus Christ. All the people in the synagogue were furious when they heard this. Nagalit yung mga tao. They got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff. Gusto siyang ihulog sa cliff, or sa gilid ng bangin. Gustong ihulog nila si Jesus Christ dahil nagalit sila. Dahil wala silang pananampalataya. Kasi sinabi ni Jesus Christ na hindi nyo tinatanggap yung mga prophet sa sariling hometown. Kaya, sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang may pananampalataya, yun lang ang mabibigyan ng blessing. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya, nagalit yung mga tao dahil yung mga tao nun, gustong puro pakabiglang. Greedy ang mga tao nun. Up to now, greedy pa rin ang mga tao. Kailangan nila ng pagpapatunay. Kailangan namin ng proof. Ganun ang tao ngayon. Walang pananampalataya. So, kahit noon walang pananampalataya mga tao, hanggang ngayon may mga tao na walang pananampalataya kay Jesus Christ. So, yung mga tayo nung time na yun, gusto nilang patayin si Jesus Christ, ihulog sa bangin. But, he walked right through the crowd and went on his way. Pero, hindi siya naitulak sa bangin. Naglakad lang siya ng parang baliwala lang kasi hindi siya mamamatay dito dahil hindi pa yun ang itinakdang oras para siya ay mamatay at mabuhay muli. Hindi pa ito ang itinakdang oras. Na kaya kahit may gustong pumatay sa kanya, hindi siya mapatay-patay dahil hindi yun ang itinakdang oras. So up to now, no? Tayong mga tao, kahit sino pa man ang tao na gustong manira sa atin or patayin tayo or saktan tayo, kung hindi yun inaalaw ni Almighty Father, hindi mangyayari yun. Then, sa verse 31 na tayo, then he went down to Capernaum, a town in Galilee, and on the Sabbath, he taught the people. Nagpunta siya sa Capernaum, sa isang bayan ng Galilee, at dung Sabbath na yon, nagturo siya sa mga tao. They were amazed at his teaching because his words had authority. Amazed na amazed yung mga tao, gulat at na humahanga kay Jesus Christ sa kanyang mga turo kasi yung salita ni Jesus Christ hindi lang basta salita kundi with authority ang pagsasalita ni Jesus Christ na siya mismo ay Diyos. Yung pagsasalita niya, Diyos. Yung demeanor niya ay Diyos siya. Dahil totoong Diyos si Jesus Christ. Kaya na-amaze yung mga tao sa kanya, hindi makapaniwala. In the synagogue, there was a man possessed by a demon, an impure spirit. So gaya nga ng sa ibang book sa Mark yon, Book of Mark. Di ba nabasa na natin? Na sa synagogue, may mga tao rin na demon possessed. So alam natin na ang synagogue ay doon nagkakaroon na religious worship sa synagogue. So hindi exempted o pag nandito ka sa congregation to, wala ng mga demonyo. Meron pa rin. May devil pa rin sa kahit saang lugar. Alam niyo ba yon? Kahit saang lugar meron. Hindi lang makakapasok ang devil sa puso natin dahil ang tunay na church, tayo, at kung hindi natin iaalaw ang devil na papasok sa atin, hindi siya makakapasok. Gaya nga ng ginawa ni Jesus Christ, hindi niya inalaw na matempt siya ng devil. Kaya nilayuan siya ng devil. Pero itong synagogue kasi, building to, maraming mga tao dito na nagkakaroon ng religious
worship or religious gathering, merong demon-possessed. May mga tao, no, kahit demon-possessed, hindi mo halatang demon-possessed. Ang magaganda pa, ang damit ng ibang mga demon-possessed, no? Ha? Alam niyo ba yon? Nagaan yung maganda ang demon-possessed, pero demon-possessed. Hindi makikita sa panlabas na kanyuan. Pero alam ni Jesus Christ. At kung tayo nasa sa atin ng Holy Spirit, meron tayong gifts of discernment, malalaman natin kung ang isang tao ay demon-possessed o hindi. So si Jesus Christ, alam niya. No? So an impure spirit, he cried out at the top of his voice, "Go away, what do you want with us, Jesus of Nazareth?" Sabi ng demon, "Ano bang gusto mo sa amin, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Kilala si Jesus Christ ng mga demonyo. Tayo bilang followers ni Christ, kilala rin tayo. Kilala rin tayo ng mga demonyo. Kaya sa demonyo ba tayo o kay Jesus Christ tayo, alam ng demonyo 'yon. Kayo ba, alam niyo kung demon possessed ba kayo o hindi? Alam ng demonyo eh. Kung gumagawa tayo ng bagay na ayaw ni Almighty Father, sinong naghahari sa atin? Yung ibang demon na lang ay wild, no? Nagwawala sila. Pero may mga demon na possession na hindi nagpapahalata. Kunyari, kalmado lang. May mga ganon na pangyayari hanggang ngayon. So alam ng demon, si Jesus Christ, kilala siya, the Holy One of God. Sabi ni Jesus Christ, "Be quiet." Jesus said sternly, "Come out of him." Then the demon threw the man down before them all and came out without injuring him. So lumabas ngayon yung demon sa tao. Lahat ng demon. At hindi nasaktan yung tao, no? Kahit alam ng demonyo na si Jesus Christ ay Son of God, sinabi ni Jesus Christ na be quiet. Nagtataka ba kayo bakit sasabihin ni Jesus Christ na be quiet? Baka may magsasabi sa inyo dyan, alam ng demonyo, dapat pagsabi ng demonyo na si Jesus Christ para maniwala yung mga tao. Ayaw ni Jesus Christ ma-associate sa demon dahil demon yun. Ang gusto ni Jesus Christ, ang gusto ni Almighty Father, tayo mismo ang makaalam na siya ang anak ng Diyos. Hindi dahil sa sinasabi ng demonyo, kundi tayo mismo, dahil kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus Christ, alam natin na siya ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya ayaw niyang ma-associate dahil madumi ang demon. Kaya sinasabi niyang be quiet. Ayaw niya. Hindi pwedeng ma-associate ang mga followers of Christ, tayo mga Christians, sa kadumihan. Yung tatay natin, malinis. Si Jesus Christ, malinis. Kaya dapat tayo mabuhay din ng malinis. All the people were amazed and said to each other, "What words these are? With authority and power he gives orders to impure spirits and they come out." Nagulat yung mga tao. Na-amazed yung mga tao. Anong nangyayari, sabi ng mga tao? Bakit pati yung mga impure spirits lumalabas, natatakot sa kanya?
Pag pinaalis niya yung evil spirit, umaalis. Anong nangyayari? Sino siya? Nagtataka yung mga tao. And the news about him spread throughout the surrounding area. So makikita natin dito sa New Testament, no, na may mga maraming pinapalis na mga evil spirits sa tao si Jesus Christ. Yung kasalanan natin, evil yun. Kung yun ang nagbabind sa atin, yun ang lumulukob sa atin, nagiging preso tayo ng kasalanan, demon possession yun. Kaya kailangan magtiwala tayo kay Jesus Christ. Ibigay natin ang sarili natin ng buong buo kay Jesus Christ para mawala tayo sa bondage of sin, matanggal tayo sa pagkapreso ng kasalanan, matanggal tayo sa hawak or sa claw ng devil. At si Jesus Christ lang ang makakagawa nun pag magtitiwala tayo sa Kanya. Kaya nga, di ba binanggit ni Jesus Christ dito, yung Isaiah chapter 61, verse 1 up to 2, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." So, kahit saang bondage, kaya tayong pakawalan ni Jesus Christ. Paano natin gagawin yun? Lagi tayong magpipray. Isusuko natin ang buhay natin kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father. Magtitiwala tayo sa kanila. Dahil wala tayong kawala sa bondage ng devil. Makakaligtas lang tayo sa bondage of sin dahil kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever, and they asked Jesus to help her. So sa ibang book, di ba, kasama niya na si Simon Peter, na nagpunta sila sa bahay ni Peter. So dito naman sa Luke, binanggit dito, Jesus left the synagogue, umalis sila sa place sa congregation, religious congregation, at nagpunta sila sa bahay ni Simon or Peter. So may sakit yung mother-in-law ni Simon Peter. So ibig sabihin may asawa si Simon Peter. Hindi masama ang mag-asawa. Okay? Kasi may nagsasabi dyan, pag naglilingkod ka kay Almighty Father ng totoo, hindi ka dapat mag-asawa. Si Simon Peter, may asawa siya. May mother-in-law siya eh. No? Kaya hindi masama ang mag-asawa. And they asked Jesus to help her. So he bent over and rebuked the fever, and it left her. So pinagaling ni Jesus Christ yung mother-in-law ni Peter. She got up at once and began to wait on them. So agad-agad gumaling yung mother-in-law ni Peter. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each one, he healed them. Pinapagaling ni Jesus lahat ng mga may physical ailment. Moreover, demons came out of many people shouting, "You are the Son of God." But he rebuked them and would not allow them to speak because they knew he was the Messiah. So, binanggit na naman dito na alam ng devil at ng mga demons na si Jesus Christ ang Messiah. Pero, hindi pinapasalita ni Jesus Christ yung mga demons. Ayaw ni Jesus Christ. Kasi, gusto ni Jesus Christ, si Almighty Father ang magsasabi sa atin na siya ang Messiah, hindi ma-associate sa kadumihan. Naiintindihan ba? At daybreak, Jesus went out to a solitary place. The people were looking for him, and when they came to where he was, they tried to keep him from leaving them. So, nung nagbubukang liwayway na or nagdodon na, nagpunta na si Jesus Christ sa isang lugar na mag-isa lang siya.
Kasi gusto mag-pray ni Jesus Christ. Gusto niyang kausapin si Almighty Father, yung tatay natin. Pero yung mga tao hindi mapakali. Kasi nga, gumagawa si Jesus Christ ng milagro, pinapagaling ang may mga mental issue, physical ailment, kaya hinahanap siya. At ayaw nilang paalisin si Jesus Christ. Gusto nila kanila lang si Jesus Christ. Gusto nila magstay lang si Jesus Christ doon sa lugar nila. The people were looking for him, and when they came to him, they came to where he was, they tried to keep him from leaving them. But he said, Jesus, I must proclaim the good news of the kingdom of God to the other towns also, because that is why I was sent. Sinasabi dito ni Jesus Christ na kaya siya pinadala ni Almighty Father. Ang role ni Jesus Christ, kaya siya nagpadala, kaya siya pinababa dito sa lupa, ay hindi paggalangin ang may mga physical ailment. Hindi yun ang primary purpose. Kaya lang pinapagaling ni Jesus Christ yung mga ay naaawa si Jesus Christ. Okay? At kailangan na tanggalin niya yung mga demon possession para matanggal ang mga tao sa bondage. Pero, ang pinaka-purpose talaga, no? Kasi temporary lang yun yung pag pinagaling niya, yung mga sakit nung time na to, temporary lang. Dahil yung mga tao naman na pinagaling ni Jesus Christ, ngayon, wala na, di ba? Wala na. Yung mga taong pinagaling, kasi temporary lang ito. Ang gusto ni Jesus Christ, yung permanent, na gagaling tayong lahat. Kaya, ang purpose niya ay to proclaim the good news, ang makasama ang ating tatay natin in heaven, makuha natin ang ating inheritance. At meron na tayong, mapapatawad na tayo sa kasalanan natin. Siya ang magbibigay, si Jesus Christ ang magbibigay ng pag-asa sa atin. Hindi na tayo dapat pang matakot. Yun ang good news. Wala nang takot. Dahil si Jesus Christ dumating na. And he kept on preaching in the synagogues of Judea. So si Jesus Christ nagpi-preach sa synagogue sa Judea. Kaya hindi lang siya sa isang place nagpunta, kahit gusto ng mga tao na doon lang siya mag-stay, no? Kasi gusto ng mga tao gagawa si Jesus Christ ng miracle, pero sa kanilang lugar lang. Hindi pwede. Gusto ni Jesus Christ may proclaim sa lahat ng tao, may pakalat ang salita ng Diyos na dumating na siya, dumating na ang Messiah, dumating na ang ating Savior, dumating na ang ating Redeemer. At matatanggal na tayo sa ating bondage of sin. Napaka-hirap ng ginawa ni Jesus Christ. Walang makakapantay ng ginawa ni Jesus Christ. Kaya, ang dapat lang nating sambahin, si Jesus Christ, at si Almighty Father. Dahil yung sakripisyo ni Jesus Christ. Yung stress, mental, anguish, physical, yung na-hurt siya physically and emotionally, na-hurt din si Jesus Christ nung iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya wala tayong dahilan para magtanim ng sama ng loob sa ating Diyos, kay Jesus Christ. Wala tayong dahilan na sasabihin, ay, nagkasakit ako, Lord, bakit nagkasakit ako, nagsaserve naman ako sa'yo. Hindi tayo dapat magtanim ng sama ng loob, nagkasakit tayo, ganun lang nagyari sa atin. Si Jesus Christ, sinakripisyo niya ang buhay niya, naging isang criminal siya nung time na yun, para lang masave tayo sa kasalanan natin. Kasi ang tao, maikli lang ang isip, no? Hindi natin naiintindihan. Puro kasi tayo, swapang, ganid tayo. Lagi lang sarili natin ang iniisip natin. Hindi natin iniisip yung tatay natin, si Almighty Father. Ang gusto lang natin dito sa mundo, magpasarap sa mundo na to. Hindi natin naiintindihan na hindi naman tayo talaga taga dito sa mundo na to. Pero gusto natin magpasarap sa mundo na to, di ba? Kasi swapa nga tayo eh.
Maikli lang ang utak natin. Akala natin matalino tayo pero hindi tayo matalino. Ang gusto ni Almighty Father, makasama tayo, magtiwala kay Almighty Father kahit hindi natin siya nakikita. At ngayon, kahit hindi natin nakikita si Jesus Christ, magtitiwala tayo. Dahil andito sa Bible, testimony ng mga tao to na nauna na sa atin, na nagtiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, na ngayon ay kasama ni Almighty Father, Jesus Christ in heaven. Kaya tayo ay magtitiwala rin sa tatay natin at kay Jesus Christ. Dahil sa kanila tayo makakakuha ng kapahingan. Huwag natin sabihin, hindi, nagkasakit ako eh. Kaya hindi siguro totoo na si Jesus Christ ang nagpapagaling. Mali yun. Ako nagkasakit ako, ha? Tinanggal yung gallbladder ko. Pero nagtitiwala ako kay Jesus Christ. Dahil alam ko na ang katawan na to talagang nasisira. Ang katawan natin talagang nasisira. At pagkasama na natin ang tatay natin, hindi na masisira yung katawan natin. Papalitan ng bago yung katawan natin. Magtitiwala tayo sa tatay natin. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Yung mga tinatamasa natin sa buhay natin ngayon, temporary lang to. Kaya wag tayong magpapabulag sa mga bagay na nakikita natin dahil temporary lang to. Walang permanente sa mundo na to. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang. Dapat tayo magpakumbaba sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. At dapat kakitaan tayo ng fruits of the Holy Spirit para malaman ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos. Para hindi tayo maitapon sa unquenchable fire. Dapat meron tayong fruits of the Holy Spirit. Nagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, kind tayo, gentle tayo, meron tayong self-control, forbearance, nagtitiis tayo, kahit na dumaranas tayo ng sakit or pasakit sa buhay, meron tayong peace dahil alam natin na si Jesus Christ ang ating Savior, na buhay magmuli. At gaya ng ating Savior, tayo rin, mabubuhay din tayo kung susundan natin ang yapak ni Jesus Christ. Huwag natin tingnan ang mga bagay sa mundo na to. Nawawala. Nawawala ang mga bagay sa mundo na to. Nananakaw. Binubulag tayo ng devil sa mga bagay, sa mga material things. Binubulag niyo tayo para mapalayo tayo sa tatay natin, para mapalayo tayo kay Jesus Christ, para hindi natin makuha ang inheritance natin. Binubulag tayo ng devil. Huwag tayong magpabulag. Magbasa tayo ng Bible. Magtiwala tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus Christ. At lagi tayo magpa-pray. Kausapin natin ang tatay natin tsaka si Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Mahal na mahal tayo lahat ni Almighty Father. Simula pa nung ginawa niya ang mundo na to. Bago pa man niya tayo ginawa, mahal niya tayo. At hindi magbabago yung pagmamahal na yun ng tatay natin at saka ni Jesus Christ. Hindi magbabago. Tayo ang nagbabago. Pero ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ, hindi sila magbabago. God loves us all so much. Thank you.